Halinabukhang liwayway, ikaw ang araw na tunay. Itaboy ang dilim ng gabi, sa kamatay ay iligtas kami. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na dinadala. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw na ng ating Misa de Aguinaldo. Noong ibinalita po ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria ang plano ng Diyos na siya ay magiging ina ni Jesus, hindi ito hinadlangan ni Maria. Bagamat alam natin na marami siyang plano, bagamat alam natin na hindi klarado sa kanya ang mga pangyayaring ito, tinanggap ito ni Maria ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Kahit may iba sana siyang plano, isinantabi ito ni Maria dahil ang mahalaga sa kanya, hindi ang kaniyang sarili, kung hindi matupad ang plano ng Diyos.
Uulitin ko po, bagamat si Maria may sariling plano, may sariling pangarap sa buhay, isinantabi lahat ito ni Maria dahil ang mahalaga sa kanya, hindi ang kaniyang sarili, kung hindi ang matupad ang plano at kalooban ng Diyos. Kaya naman, kahit na si Maria ay may nais na kagustuhan o mga pangarap, hindi ito ang naghari sa kanya, kung hindi ang bawat naisin ng Diyos maganap sa kaniyang buhay. Pagmasdan ninyo ang ginawa ni Maria. Pagkatapos niyang malaman na siya ay maglilihi lalang ng Espiritu at nalaman niyang ang kaniyang pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao din, ano ang unang ginawa ni Maria? Binisita niya ang kaniyang pinsan. At ito ang buod ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Binisita ni Maria ang kaniyang pinsang si Elizabeth, hindi upang magmarites, kung hindi unang-una, upang ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Ikalawa, ibahagi ang biyayang natanggap niya mula sa kaniyang sinapupunan. At ikatlo, dalhin ang Diyos sa kaniyang pinsan o sa kaniyang kapwa. Tatlong mahalagang punto para sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang-una, pagbabalita. Ikalawa, pagbabahagi. At ikatlo, pagdadala. Una, pagbabalita. Ibinalita ni Maria ang mabuting balita ng Diyos. Alam po ninyo, sa isang taong puspos ng biyaya, ang una niyang ginagawa, hindi ang magmalaki. Hindi naging mayabang si Maria. Hindi naging malaki ang kaniyang ulo. Hindi niya sinabing, ako ang magiging ina ng Diyos ng kataas-taasan. Bigyan ninyo ako ng mga papurit parangal. Hindi iyon ang ginawa ng mahal na ina. Bagamat alam natin na siya ang magiging ina ni Jesus Nazareno, hindi iyon naging dahilan upang si Maria ay maging mapagmataas. Ngunit anong ginawa niya? Agad niyang ibinalita sa kaniyang pinsan na ang kaniyang pagdadalang tao ay dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil magaling siya. Hindi dahil deserving siya. Ngunit sa diyang mabuti ang Diyos. Alam po ninyo, maraming pagkakataon sa ating buhay na dumarating ang mga pagkakataon na minsan nagiging mapagmataas tayo dahil sa mga biyayang nakakamit natin mula sa Diyos. Bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Yung iba sa atin kasi, guminhawa lang saglit, nagkaroon lang ng kaunting pera o kayamanan, nagkaroon lang ng kaunting biyaya. Nag-iba na agad ang pag-uugali. Yung iba, naging mataas na at hindi na maabot. Nagbago agad. Hindi na marunong umapak sa lupa. Huwag po tayong ganon. Naway maging ehemplo natin si Maria. Dahil si Maria, kaniyang pinaniniwalaan na ang lahat ng biyaya na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin tayong mga biyaya, wala rin tayong mga bagay o yaman na mayroon tayo sa kasalukuyan. Ikalawa, pagbabahagi. Hindi naging madamot si Maria.
agad niyang ibinahagi ang kaniyang pagpapala sa ibang tao. Hindi niya sinolo, hindi niya sinarili ang makalangit na pagpapalang ito mula sa Diyos. Kaya nga ang una niyang ginawa, pinuntahan, binisita, naglakbay siya upang ang biyayang kaniyang tinanggap ay maging pagpapala din sa iba. Ibinahagi at ipinamigay din ni Maria ang pagpapalang ito. Pagbabahagi, ito marahil ang naging buhay ni Jesus Nazareno noong siya ay pumasok sa ating kasaysayan. Ibinahagi niya hindi lang ang kaniyang sarili, kung hindi ang kaniyang buhay at dugo. Kahit nga ang kaniyang huling hininga, ibinahagi sa atin upang maging daan ng ating kaligtasan. Ikatlo, pagdadala. Hindi lang ipinamalita ni Maria ang magandang balita, kung hindi siya mismo ang nagdala sa kaniyang pinsang si Elizabeth. Ito po ay isang magandang pagpapatunay na ang mahal na birhen ay talagang katuwang ng Diyos sa kaniyang gawaing pangkaligtasan. Dito, ipinakilala ni Maria na si Jesus Nazareno ay sumasa atin. Dinala ni Maria ang mabuting balita saan man siya pumunta. Dinala ni Maria si Jesus sa bawat nangangailangan. Dinala ni Maria si Jesus sa bawat tao na may matinding pangangailangan sa buhay, sa lahat ng aba, sa lahat ng mga naghihirap, sa lahat ng nawawala ng pag-asa, at sa lahat ng mga nagdurusa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, habang hinihintay po natin ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus Nazareno, naway tayo rin sa ating mga sarili, katulad ni Maria, maging kasangkapan at instrumento ng Diyos. Una, upang ibalita ang kaniyang mabuting balita ng kaligtasan. Ikalawa, ibahagi ang lahat ng mga biyayang ito upang maging pagpapala din para sa iba. Dalhin natin ang Diyos sa ating mga kapatid. Dalhin natin ang Diyos sa mga naghihikahos at mga nangangailangan upang sa gayon tayo rin mismo ang ating mga buhay ay maging isang salamin o isang mabisang paalala na sa bawat sandali kasama at kapiling natin ang Diyos. Na sa bawat sandali, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Na sa bawat sandali at pagkakataon ng ating buhay, nararanasan at nararamdaman natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.